Wala yung sentro ng Legazpi City. May Ayala Malls guys. So first time ko sa Legazpi City and napakaganda ng city nyo guys. Alright guys, welcome to Sorsogon. Umabot din tayo dito oh. Malakin mo yun. Barcelona, Sorsogon, Bulusan Volcano Nature Park. Dahil yan dito, Bamkat. Sa motor natin oh. Okay, tara, tignan natin kung malamig. Oh, ito pala yung sentro ng Legazpi City. May Ayala Malls guys oh. Lupit. First time ko sa Legazpi City and napakaganda ng city nyo guys. Shoutout sa mga taga Legazpi. Alright guys, welcome to Sorsogon. Umabot din tayo dito oh. Kain mo yun. Very cinematic. Ganda talaga ng Pinas. Dahil yun dito sa ADB 160 natin men. Wow, sarap. Hindi ko akalain kamix na haabot tayo ng Sorsogon gamit ng scooter. Akalain mo yun. Time check is 4 o'clock in the PM. Medyo lagpas na tayo 12 oras nag-ride. We started riding kaninang 10 PM last night and now we're still riding. Mahabang pahinga to. So doon tayo mag-i-stay tonight sa tropa ni Dems coastal area. Pansin ko dito guys sa Sorsogon, ang daming bypass roads. Tapos grabe scenery. Ano? So mga pwedeng ipang wallpaper sa ano, sa laptop, desktop. Baka magpa-remap tayo ng motor guys. Tsaka baka magpa-pipe tayo. Yung isang ADB 160 grabe nang naiiwan eh. Yung itong arangkada ng ADB na nasa harapan natin guys. Sabi niya, ang tono daw dito guys, JVT straight, tas yung bola niya 14. Tas naka-remap, pero yung fuel consumption niya nasa 39 daw. How's that possible? Yan ang iiwan. So technically 14 yung bola niya, so may dulo siya. So talagang dumudulo siya guys. Kitang-kita talaga. Siya yung lagi nauuna sa amin. Yung sa atin wala eh. Nai-E1. Ayun oh. Pag binigaan niya natin mo, ang layo. Sasabayan ko yung pigaan niya, pero naiiwan tayo. Grabe eh no. So punta kami ngayon sa Bulusan. Bukas may pupuntahan kami. Kami pa tayo pupuntahan dito guys. Isasama ko kayo. Minsan tayo mapunta ng Sorsogon. I-share ko lahat ng pupuntahan namin, ng kakainin namin. Para pag may chance kayo pupunta ng Sorsogon, I'll buy. Meron kayo idea. Hindi lang ako sure kung masishare ko sa inyo yung tutuluyan namin. Kasi in kind yung pagstay namin. Since friend ni Dems yung mag-aampon sa amin. Barcelona, Sorsogon. Para ka nasa Barcelona, Spain. Hangas. Hi guys, day 2 natin sa Sorsogon. Shoutout pala kay brother. Ano, thank you sa pagpatuloy. Siya yung host namin for 2 days, 2 nights. So ito yung typical na probinsya feels in Sorsogon. Very quiet. Diba? Nagkakape, no? Good morning in the Sorsogon. It's so very sarap. Tapos yung motor namin nandito guys. For dito, ang dami namin itinerary. Ano tayo pupuntahan? Pupunta rito. So luckily meron pa tayo enough spaces sa memory card. Nag-charge na tayo ng batteries. Current odo natin guys is para sa trip A natin, meron na tayong 1,016 kilometers. Siguro after ng mga biyahe natin today, before tayo bumalik ng Manila, mag-change oil tayo. So makita nyo rin dito sa window panel natin, may itim na yung langis oh. Gulong check tayo, wala pa namang mga crack, wala pa namang mga bengkong. Suspension, TRC guys, wala naman. Papawis siya pero di ko alam kung leak ang tawag dyan. Ayun, may mga pawis lang siya pero hindi naman siya yung leak. Pero yan ang play ng suspension natin sa mga lubakan dito sa Sorsogon at Albay or Bicol. Play, hindi naman tayo sumasagad. Sa rear suspension naman natin ng TRC, wala naman tayong leak na nakikita. Even dito wala. Ang gandang kapit nitong Quicktar Phoenix natin na 140-13. Sa harap naman yung 120-14. Alright guys, iba't kami ngayon. Ngayon tayo maraming activity. Ito yung mga exciting part eh, no? Buksan natin yung second cam natin. Time check guys is 7:04 in the morning. And papakita ko sa inyo ano yung makikita nyo dito sa Sorsogon pag plano nyo pumunta dito ha. Okay, let's go. At saka isa sa mga nagustuhan ko dito sa Sorsogon guys, napakaganda ng mga kalsada dito. And yung makikita mo sa mga kalsada, ito ang dinadaanan natin. Uy oh, ganda. Typically ito yung mga nakikita mo sa probinsya. Ito yung nakakamiss pag nasa Metro Manila ka. O diba? Bungad ka agad. Ganito guys oh. Aangas. Woo!
Ganda. Di ba parang dating sa yung lugar. So yung iba hindi naman required pa dito mag helmet. Oh yan oh. Di ba? Ang ganda oh. Woo! Nandito ko nakakagad sa taas oh. Yan men oh. Oh man. So kaya pupunta daw tayo sa Volusia Lake and later sa Highlands. Kasama ko kayo doon syempre. And tingnan mo talaga yung lugar na to oh. Ito yung mga kalsadang kahit si Marilaki hindi mo makikita. Yan oh. Oh. Today pala guys is Biyernes Santo. Magninilay-nilay pa rin naman tayo. Yung pag-ride ng ganong kalayo, ganong tarik na araw, parang na kami nagpinitensya. Makikipinitensya tayo sa kanila. Hindi na tawag guys na alay lakad. Pag nakita kayo ng ganyan sa kalsada, make some room, have respect sa mga ganyan. Umulan kagabi actually dito. And mukhang umuulan doon. Ingat lang kasi medyo basa pa yung kalsada o kakatuyo lang. So may mga moisture pa yan. Ang kasama na lang natin ngayon dito sa Sorsogon trip is si Rudy, si Dodi, si Motolong, si One Trip, si Moto Kalbo. Sila James TV, tsaka sila Choi, tsaka si Richard and Donnie nasa labog pa eh. Whoop! Basa! Ay madulas. Ilang tikang. Oh, oy, oy, oy. Volusia Lake this way. All right. I guess we're here. I guess we have to park and walk. Volusia Lake, meron silang kayaking, stand paddling, boating. Tapos may buhaya sa ilalim, 'di ba? May anaconda, sabi mo. Oh, may anaconda sa ilalim. So depende pa lang kung makakalabas ka pa ng buhay. So guys, papunta na tayo sa sa exciting part. Wow. Yeah. You know guys. So paakit tayo guys ng Volusia Lake. So sarap. Solid guys. Here we are. Ay, parang itsura niya guys, parang nasa Jurassic Park, ganun yung dating. So isipin mo, nasa taas kami ng bundok, tapos may ganito. Kapagtaka. Ganda oh. May mga fog pa sa taas. Pwede ka daw mag-kayak, pwede ka daw mag-boating. Pero pwede po mag-camping dito. Kung nasa may bandang pala tayo, may bandang bulkan pala tayo guys. Matubig lang ito pag maulan. Pag ganito, wala na siya. Okay. Pero ang drainage niya dito lang sa kabundukan. So guys, ito daw yung pwede Sa mong Iloso i-trek. naman, at sa barangay namin ng San Roque, kita ito. Alright guys, so we'll go kayaking. Baka sabay ko, pre, ikaw. Hindi, pangit mo kasama eh. Pangit ka, nanggugulo eh. May buhay ba dyan? Meron, pre. Sino katabi ko ba? Si Kalbo? Si One Trip? Si One Trip? Si One Trip kasabay natin. Lang, sabay tayo. Putang ina naman. Uy, huwag kang malikot. Gago na, inom na yung tubig. Magka-cellphone basta talaga lang. Alin naman to? Doon tayo punta trip oh. Doon sa may 4 na bahay doon. Nature is not a place to visit, man. It is home. Josie. Bahala nyo. Okay na daw. 1, 2. Sarap lang dito guys. Kaya pag tumingala tayo ha. Yan ang nature. Ito mo yung mga ulap na ganyan no. Kung pumunta kayo dito sa Sorsogon, kailangan nyo i-try ito. Di ba One Trip? Yes. Kahit masakit na yung likod ko. So yun yung doon tayo babalik. So literal nasa gitna tayo ng lawa and peaceful dito. Narinig mo yung mga humi ng mga ibon, yung hangin. Nature is not a place, man. This is home. Alright guys, doon na tayo dito sa Volusia Lake. What an experience. So ngayon may pupuntahan tayo naman. I think doon tayo mag-breakfast. Ang dami ring turista guys. Kahit Good Friday, kahit Semana Santa. Iba-iba pa rin talaga ang paniniwala ng mga tao, diba? Yung iba parang sinasabi, pagka Semana Santa, you should stay home, magnilay-nilay. Yung iba naman ginagawa, nagbabakasyon. Tayo rin naman, nakaligalaan natin yung bahay lang kasama yung family, nagninilay-nilay. Parang chill lang sa bahay, ganyan. Rinab lang talaga namin yung opportunity na to kasi parang sa akin sa part ko, since nagtatrabaho tayo, parang ito lang yung time na kaya nating lumabas. Kung kailangan natin mag-sorry kay G-Lord, mag-sorry tayo. Wala naman tayo ibang intention kundi makita lang naman ang ginawa niya sa mundo natin na napakaganda, di ba?
Break 160. Ganda no? Kita na yung dagat dito. Ayan no? Gas full Thames. $114, $118, $120 mo. Ganda oh. Woo! This is home. This is heaven. Saan to? Ganda men. Wow. So ito yung parang highlands na tinatawag nila kasi nga overlooking. Gawin lang natin dito, magkakapi lang tayo. Kasi ito yung view. Kung kumakain ka. Canton lang, tsaka itlog. Yun lang yun. Subo. Sa motor natin, no? Tatawid na kami ng dagat. Papunta na kami ng dulo ng Luzon, guys. Punta tayo sa Matnog Port. Sabi nila yun daw yung pinakadulo ng Luzon. Kung nakapunta tayo ng Saud, makapunta tayo sa dulo naman sa South ng Luzon. Mga itong kalsada, kita-kita mo yung ganyang ano oh. Diba? Nakita mo ba yan? Nasa Manila yan. Dems Gagi, ganda dito oh. Woo! Ganda guys oh. Panis. Pupuntahan ba ng motor nyo yan? Yung itsura dito guys, para siyang ano, Siargao. Makikita nyo, daming coconut trees. Tas kalsadang libreng-libre, di ba? Tas babanatan ko silong ngayon. Gago, ganda. Gago, ganda. Ay, putik, solid man. Gago, ganda. Anis. Solid. Yun o. Oy. Baka nang nakaklik NMAX tsaka EDB oh. Puta. Panis. Gago, ganda. Ay! Gago, dalas ng tote oh. Okay guys, narating na natin ang dulo ng Luzon. You are now leaving the island of Luzon. Okay na. Biyahe po ba na papuntang Batangas Port? Ako na dito, hanggang Cebu lang. Hanggang Cebu. Sa Cebu yung papuntang Batangas. Okay. Alay, Bisaya, Mindanao, Cebu. Okay. Ano ba yun? Ano ba kayo? Hindi po. Picture lang po. Alright. At least nakapunta na tayo, diba? Nakapunta na tayo ng Pagudpod, which is yun yung dulo ng Luzon North. Ito naman ang dulo ng South. Achievement unlock para sa atin yan, Kamix. Ano, Kamix? Sama ka sa biyahe ko? So yun, pupunta tayo, pre. Cold Spring kami, Cold Spring. Yan yung Mount Bulusan na recently lang pumutok last month ago or 2 months ago. Ayan o.
Isipin mo yan, kung pumutok siya, sobrang laki. Makakabahan ka siguro kung taga dito ka. Pero at least nakita natin siya. So dalawang bulkan na napupuntahan natin sa trip na to. Dito pala yung laging minsan nababalitaan natin na Matnog, yung napakahaba. So ito yung mga example yan, mga truck na daw yan, mga yan. Yan yung mga nakapila sa port ngayon. Tatawid ng mga Samar yan or anywhere pa Mindanao. So isipin mo, kunyari kung talagang uwian, talaga nag-traffic, tapos kasama yung mga private vehicles, dito daw yung nagka-traffic talaga na sobrang layo. Grabe, daming truck oh. Ang haba niyan. Ganda lang dito guys. Open. Meron na. Woo! Sarap dito, pre! Hoy! Woo! Sarap na kalsada nyo, Sorsogon! Ay! Wow! Woo! Pangot ng gas natin 55, 95, 300. Pakatlo ba pang-apat? 300 for days gas. Ganda ng Mount Gan, ano, Bulusan, oh. Yun, oh. Kitang-kita dito, pre. Ano nangyari sa kalsada na to? Parang nagkabukol yung ano. Pero gagi, ganda ng ano dito, oh. Yun, oh. Kita-kita dito, chong, oh. Chong, oh. May mga spot na lang talaga bigla-biglang papakita yung mga ganung scenery, eh. Ito pala yung spot, eh. Ganda ng Mount Bulusan, guys. Try natin. Ano daw to? Cold spring, tapos soda water. So pwede mong inumin yung tubig dito, guys. Na-joke lang. Perfect to pagka ano. Alright guys, so kami sa Nasipit Beach Resort. Pero di siya beach. Punta kami ng Cold Spring. Ito yung daanan papunta doon. It's cold, boy. Iniwan namin yung motor doon. Wala tayong battery. Pero yan siya. 5 kilometers yun, pare. 5, right? Ganda dito, diba? So pakita ko sa inyo yung Cold Spring doon, guys. Tingnan natin kung malamig na tunay. Nagmamalaki na Rody, malamig daw. Pag ito di malamig. Cottage 200. Grabe ko naman. Sige lang, para isahan na lang. So 30 plus 30 times 7, 30 times 6, tapos 200 na cottage. May bilhin pa ng tubig sa baba. Joke lang. Okay, waterfall. Ito yung Cold Spring. Uy! Tingnan natin kung totoo itong Cold Spring. Kaya tara, tignan natin kung malamig. Oh, lamig. Lamig pala. Solid. So guys, dito yan sa Nasipit. Nabasa yung mic. Nagkakagulo si Kanbo doon, oh. Ano yan? Balik na tayo ng barracks, tapos mamaya mapupuntahan tayo. Hindi mo tayo mag-helmet. Island life, short go lang sa lake, under the moon. Daratingan po, pinaram tayo ng GoPro.
guys, day 3 ng Sorsogon namin. Mga tropa nag-iimpake na. Time check guys is 4:30. Punta tayo ng Labo, Camarines Norte. Technically guys, pabalik na kami ng Manila. Pero mag-spend pa tayo ng isang night sa Labo, Caladoni before tayo mag-proceed ng tuloy-tuloy sa Manila. Itong Sabado, yung pinaka-parang dating is sayang na araw to kasi manalaan lang siya sa biyahe. So from Sorsogon dito kay Joey, pupunta kay Caladoni, it would take mga around 8 hours. So Joey, thank you Thank you so much. Thank you so much. Thank you kay Boss Joey for hosting us ng 2 nights. Hindi biro yun magpa-host na. Si Dems lang naman ang kilala niyan technically. Time check guys is 4:32. Full bar tayo ng gas. Nagpagas tayo kahapon. With average consumption of 35.7. So mag-change na tayo pagdating ng Labo kasi meron na tayong 1,100 na odo. So madadagdagan niya ng mga siguro around 1.2 or 1.3. So from our Manila Sorsogon ride balikan, nag-accumulate tayo ng 682 kilometers. So ang tansya ko dyan, babalik tayo na Manila mga around 1,000, 1,200 or 1,100. Ilaw check, busina check. Okay, good to go. Collect na kami ng mga intercoms. Madaling araw, sobrang init. Let's go. Hype. Tayong hype. Nandito pala si Moto mo sa Sorsogon eh. Paggabi nasa ano siya eh, nasa Sorsogon. Doon sa picture natin, Alright guys, so we're now leaving Sorsogon. Maraming salamat sa Sorsogon experience. Balik tayo dito guys, tatawid tayo ng tawid dagat naman tayo. Pagka pupunta tayo ng Siargao, dito tayo dadaan ulit. Mga after 3 years. Siyempre, pang vlog lang, maganda sa vlog. Pangarap ko talaga yun, yung Siargao na yun. Napaka-isang fulfilling na experience yun pag natuloy yung Siargao na yan. Aking tulong talaga ng MDL guys sa mga ganitong kadilim na lugar. Pag wala low, pag low daw madilim pa rin. Pagka high naman tayo, ayun, kita. So kung mag-long ride kayo, kailangan na talaga MDL. So kung nagtatanong about dun sa review natin sa Quick Tire Phoenix natin, kung makita yung mga banking natin sa Sorsogon, sobrang kapit niya. Ang masasabi ko lang is sobrang kapit niya. Dahil nga nag-upsize tayo ng gulong, medyo lumapad yung kanyang width. Di naman nabawasan yung handling niya. Tapos mas nakatulong siya sa mga twisties kasi mas malaki yung naitatouch natin sa corners. So highly recommend ko rin ang Quick Tire Phoenix. Bukod doon sa matagal natin ginamit na Quick Tire Dual Sport, sa mga long ride, sa mga pavement, approve sa akin itong Quick Tire Phoenix. Suspension natin yan, yung play ng suspension natin right now guys. Tama ko nakikita nyo. Yan. Ganda ng ADV natin guys. Ganda tignan talaga. So ito naman ang itsura niya sa likod. Yan. Di kaya nag-ano ka na, nagbakal to bakal ka na. Bago ba itong brake pads mo? Ito makalang eh. Ito tingnan ko nang yung diretso yung disc mo. Diretso naman yung disc. Hi guys, so nandito kami ngayon. May bandang Daraga and ginagawa yung motor ni Dodi. Sa sobrang luwak dito, bumigay na yung wheel bearing niya. So, isa sa mga tip ko pala yan guys, make sure na bago kayo bumiyahe, kondisyon yung motor. Kung feeling nyo maluma na yung mga wheel bearing nyo, ball race, palitan nyo na para iwas na bearing sa daan, diba? So yan, kinakabit ang wheel bearing. Tapos proceed tayo sa biyahe natin. Alright, done na tayo guys. Biyahe na ulit. Pura tayo ng Cagsawa. Tingnan mo naman yan pag walang ulap Grabe. Ibang iba talaga sa personal pre. Ibang iba sa personal. Alright guys, Cagsawa na. Cagsawa. May nag-ATV guys Ang kulit Saan sila galing dun? Tatakpan na ng ulap yung Mayon guys. Daming tao sa Cagsawa. Pero ito pala yung church. Makapagpa-picture sana tayo dun kaso mukhang malabo. So ito yung nakikita natin madalas sa textbook guys. Itong church na to, isipin mo, may church yan sa ilalim. So itong inaapakan natin is hindi talaga yung real ground. So nagkaroon na talaga siya ng ground because dahil sa pagsabog na yon. Galing. So ano mo yun, kung isipin natin, mas malalim pa dapat itong tinatapakan natin ngayon. Na kung titignan mo naman yung mayon, mas mataas siya dapat tignan lalo. Amazing. Hindi na siguro tayo papasok guys para magpa-picture. Pero may gusto kong itry dito Sili kasi nila itong sili ice cream, pati itong Bicol Express. Yun, pwede kaya makabili na sili ice cream.
Titigman ko lang ano lasa. Dito kayo? May sili ice cream kayo? Pwede yung mata ba? Magkano po? 50 pesos po yung homemade. 100 lang po yung colonial. Ano yung authentic? Yung ano sir, colonial. Sige, yung isa. Yung 100. 110. Tikman natin yun guys. Yung colonial daw 110. May level pa. Anong level ba hanggang 4? Yung pinakamanghang. Volcano level po. Volcano level yung pinakamanghang. Mga 2 lang. Huwag na masyado manghang. Titikman lang natin yung kung anong lasa. Sana makatikim tayo ng Bicol Express na authentic din. Paborito natin yun angas pero kaya mag-picture doon. Hindi na kasi pwede yung motor doon Maganda talaga ng mayon. Guys, kukupo tayo dito. Sobrang solid. Yun. Thank you po. Testing natin to later. So 110 sili ice cream ng colonial. Yan natin later. Ito mga buhangin na to guys. Mga hindi ako nagkakamali. Galing sa bulkan to. Maitim yung mga buhangin So I'm not sure if these are something like an ashes. Sorry. Tikman natin yung ice cream. Hindi naman pala awkward yung lasa niya. Masarap, lasang ice cream pa din. Pero lasa na yung sili. Tapos kumikik yung anghang after mawala nung lamig. Pero masarap siya. Partner. Thank you sir. Ingat po kayo. Ingat po. Sige po. Right now guys, on the way na tayo ng Labo, Camarines Norte, Quilodoni. So doon na tayo mag-spend ng one last night bago tayo bumalik ng Manila. 95, 300 para sa pag-apat na pag-cash. Alright. Bicol Express. Meron po. Isang order. Rice Cerelan. Isa lang. So try lang natin yung Bicol Express guys. Hindi ko pwede palagbasin yung authentic syempre. Manghang talaga. May kick talaga siya ng anghang. Ang daming sili. Tapos meron talaga silang nilalagay na alamang. Yan talaga yun. May nasahan tayong luya. Sorry. Time check 2:45. Last stop natin dito sa bahay nila Donnie. Thank you kay Donnie sa parents niya dahil pinatuloy kami for this night. Yung iba baka Monday pa daw uuwi. Tayo kailangan natin sumipat. Total auto natin guys 17,000 na. Nakaka 980 na tayo na auto kilometers. Thank you pare Ingat walang matutulog sa daan. Thank you pare Ingat boy. Ingat kayo Tawang-tawa ako kay Choy Umuulan kasi ngayon medyo maambon. Dahil tayo di pa more pag talaga pagka improvise lang yung tabalodo pagka sa panahon ng sakuna. At para sa ating pang 5 gas guys, pang 4, pang 5 papagusan tayo ng 300. Sana ito umabot na ng Manila to pero I doubt. Nandito na kami ngayon sa Tayabas, Mauban intersection. Pabalik na kami ng Antipolo. So Antipolo ang daan natin pabalik. Paggas lang tayo again ng so I think yun na yung 5th or 6th natin na paggas. So abot na to sa bahay. So konting kembot na lang guys. At guys, ganito kakapit yung mga quick tire namin. Yung kay Kalbo ginagamit yung dati kong gulong na dual cruiser sports. Ako naman yung Phoenix right now. Yung traction niya sa lupa, napakakapit niya. Even sa basa, lalo na yung dual sport. Sa durability, masasabi natin na talagang lubak-lubak na kami na daanan, hindi naman na-o-block. High recommended namin ng quick tires. Ang marirecommend ko naman na model guys is Phoenix at saka dual cruiser sport. Yun naman yung nakakabit sa amin mga magtutropa dito. Yung kay Rudy Phoenix, yung kay Dodi Phoenix. Kaya mo numiga. So pag-uusapan na lang talaga dito kung gaano katagal yung magagamit yung mga gulong nyo. Let's say tulad ko sa dual cruiser sport, parang nagamit ko siya almost a year.
Itong Phoenix since bago, di ko pa siya ma-share sa inyo, pero malalaman nyo naman siya in the future kung gaano ko katagal ginamit yung Phoenix. Lalo ngayon, first time natin siya ni long ride, sobrang satisfied ako sa performance ng Quictar Phoenix na upsize, which is 120 sa harap, 140 naman sa likod. So we're 30 kilometers away from Manila, siguro mga approximate 30 to 40 minutes na bago tayo makauwi. And nakita natin yung mga main characters, pauwi na ng Manila. We're approximately 30 minutes away from home. Man, 11 hours na tayo nag-ride from Camarines Norte. Tutuwa ako kasi hindi pa ako inaantok, or never ako nag-stop over kami, pero hindi naman ako inantok or hindi naman ako nakatulog. Achievement unlock para sa akin yun. At katulad sa isang storya or pelikula, ito yung mga nakakalungkot na part, di ba? Yung mga uwian, yung tapos na yung adventures nyo. Pero one thing is for sure, ikikip natin tong memory na to, itong core memory na to. Sa dami ng core memories na meron tayo, I must say, ito yung isa sa mga the best. Yung iba kasi sa amin, first time nakita yung Mayon, yung Mount Bulusan, first time nakarating ng Albay, ng Legazpi City, ng Sorsogon. Ang sarap, nagamit yung mga motor namin, and ang sarap sa feeling nun. Pero of course, gusto ko magpasalamat sa kanilang lahat, mga nakasama natin from day 1 until day 4. Kaya maraming salamat kila Rhodes, kila Dodi, kila sa mga kasabay natin pa uwi. Sobrang solid ng ride, sobrang solid ng adventure natin this summer. Kung gusto nyo i-try yung ginawa namin, meron ako mga konting tips, very small detailed quick tips lang naman. Kondisyon yung motor nyo, kondisyon yung rider nyo, and expect nyo na guys, sa pagkadadaan kayo ng Bicol, dadaan kayo ng Quezon, mahabang pasensya ang kailangan dahil sobrang lalalim talaga ng lubak. Tip number 2 is lagi kayo magbibit-bit ng inumin, cold water, para hindi nakadepende kung saan kayo pwede mag-stop over. Para kahit saan, anywhere, pwede kayo mag-stop over to drink. Tip number 3 guys, enjoy nyo palagi every single moment na kasama yung mga tropa nyo, kasi you never know kung kailan yan mauulit, diba? And lastly, tip number 4, use your Google Maps or Waze, or yung maps, yung mga digital maps ng as a guide lang. Huwag nyo siya titignan kung gaano pa yung kalayo. Pag sinecheck ko yun sa mapa, parang mapapanghinaan ka ng loob kasi ang layo sa haba na ng niride nyo, napagod ka na at lahat, sobrang pagod ka na. Tapos makita mo sa mapa mo 5 hours away ka pa, 7 hours away ka pa, doon ka natatama rin, doon ka mapanghihinaan ng loob. So mangyayari, mag-switch na yung mood mo, parang ano ka na, sobrang exhausted ka na, or mag-change ng plans na kayo na, or dito lang kayo pupunta sa mas malapit. Alam mo yon, yung whereas yung unang plano nyo yung masisira. Yun yung isa sa masasabi ko na isa siguro sa mga importanteng tip ko, na kung mag-ride kayo ng Sorsogon, ng Matnog, or ng South. And again, gusto ko magpasalamat sa mga nakasama natin, mga nagpatuloy sa amin, kay Joey, kay Donnie, sa magulang ni Donnie. Sobrang laking tulong nila sa atin guys, kasi syempre hindi na tayo nagbayad ng mga accommodations, ng food. Parang very minimal na lang yung mga food na binili namin. Syempre malaking tulong yung accommodation, diba? So malaking bagay yan. Kung may mga tropa kayo sa mga pupuntahan nyo, as much as possible, grab the opportunity, as long as willing sila, ha? Of course, sa mga partners namin na basically and technically made this ride possible. Sa partner ko, sa fiancé ko, thank you, dahil pinayagan niya at 4 days. Pag uwi natin, mag-change oil tayo, kasi for change oil na malapit na tayo sa bahay. Pag uwi natin, papakita ko sa inyo yung total kilometers na na-consume natin para sa ride na to. Nakarating din sa wakas! Oh my god, I miss those babies. Woo! I made it! Lord, thank you sa safe na ride. Pinabalik mo ako dito. So for our total trip from point A, which is dito sa bahay, to Sorsogon, overall trip is 1,326 kilometers guys. Sobrang solid, ang laki nun. So kailangan natin mag-change oil kasi 1,700. So magto 2,000 na yung odo natin. At bago natin talagang tuluyang i-end yung video natin, wala rin tayong ibang pwedeng pasalamatan kundi itong motor natin na to, dahil kinip na tayo ng safe at makarating sa bahay ng safe. Kaya bago tayo magpahinga, deserve naman sigurong ma-change oil. Check naman natin yung ball race niya, wala naman siyang kanto, so safe. Kasi itong front suspension niya, wala naman tayo nakitang any leaks. Even yung rear suspension, wala rin tayo nakitang leaks, so safe. Wheel bearing, check natin, okay naman, so safe din. Yun kasi guys yung usually nasisira pag dumadaan ka sa lubak. Yung trip A, siniset ko dun sa change oil
duration niya. So every 1.5 tayo nagpapa-change oil. So lumagpas na siya, naging 1,735. Pwede pa rin naman kasi yung maximum odo na bago siya i-change oil, dapat 2,000. Pero inuugali lang natin na 1.5. Para alam mo yon, para talagang alagang-alaga yung engine ng motor natin. At wala tayong ibang gagamitin kundi yung kinaugalian na natin na nakita natin sa vlog ni Rhodes na Gulf Power Track Scooter 5W40. Ito yon. Ang nakagandahan sa kanya is full synthetic na siya. Isa sa mga napansin ko nung ginamit ko to, kahit nag 1,700 na yung odo niya or yung duration niya, mas lalo pa rin siyang nagiging smooth. Walang bias yun, Kamix. Hindi ako sponsored nito pero yun kasi napansin ko. So kala ko kanina maglalakas ang vibration niya, uncomfortable feeling, pero hindi. Parang sobrang smooth pa rin niya at 1,700 or 2,000 kilometers. So ito guys, recommended ko to for ADV. Itong langis na to guys is Gulf. So kahit madumi na siya, sobrang ano pa rin niya oh. Ayun oh, malinaw pa din. Pero kailangan pa rin natin siyang palitan. Start na natin yung motor. At kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat. At kita-kits tayo sa next adventure. See you in our next vlog. Peace out and babush!